Diyos, maraming mga pagpapalihan sa lahat. Lubos, at puso po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa isang umaga, Panginoon, na alam po namin makapangyarihang umaga. At napakasarap ng galing, Panginoon, sapagkat amin nga po inaangala ang muling pagkabuhay mo, Panginoon. Lord, dalayan po namin na mga Diyos sa umaga po ito'y lalong mapagtibay ang aming pananampalataya ayon sa mga salita mong ihahayag ngayong umaga. Salamat po sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu na siya po magpapaunawa sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, lagi po pong sinasabi kung magkulang man ako sa paliwanag, ang banal na Espiritu po siyang magpaunawa sa kanyang puso. Salamat, Panginoon, purihin ka't dakilanin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsabi po ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa ka. Wala ka lang yung Panginoon. Hindi ka po maging mapakit kayo umaga ito. Sabi nga ni Olivia, walang matutulog. Pero pwede po matulog, huwag lang maghihilig. Ano? Pwede naman yan. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. Gusto ko pong simulan sa ganitong salita. Kung gusto daw natin na mapadali ang buhay ng isang tao, tanggalan mo ng pag-asa. Pag ang isang tao kung gusto mong mapadali ang buhay, tanggalan mo ng pag-asa. Kasi bakit? Sabi nga po nila, habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may buhay. So, ibig sabihin mga kapatid, bilang isang mananampalataya, dapat hindi nawawala sa atin ang ating pag-asa. At ang pag-asa po na ito, ang siyang magdadala, ang siya po gagabay upang magpatuloy po tayo sa buhay, ano po ang mangyari. Pag po tayo may pag-asa, kapatid, ano man ang mangyari, itutuloy natin ang ating buhay. Sa ating mga mananampalataya po, meron po tayong iyak at matibay na pag-asa sa ating mga buhay. Ito po ang tema natin ngayong umagang ito. Kaya nga po ang topic po natin ay Christ is our hope. Christ is our hope. Ano ba ang tunay na pag-asa na dala po ng ating Panginoong Kristo? Kasi kung mababasa po natin, may sinabi po siya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Sabi niya, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, sabi niya, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit ba nasabi ito ni Apostol Pablo? Bigyan po natin ng konting background para po tayo po ay makakunik po sa ating pag-aaralan. Ano po? Kaya po naisulat dyan ni Apostol Pablo, ganito po kasi yan. Ang mga mananampalataya po ay sinulatan ni Apostol Pablo tungkol sa Korinto sapagkat sila po ay nasa sitwasyon ng matinding pagsubok at pag-uusig at the time. Nung sinulatan po sila, ang mga Kristiyano po noon ay talagang nasa mahirap na kalalagayan. Nahaharap din po sila sa matinding kalituhan sa iba't iba pong maling aral, maling doktrina, at maling kaisipan sa panahon po na iyon. Ano po? So sila po nasa sitwasyon na may kaguluhan may kahirapan sa pisikal kasi pinepersecute po sila po ay pinapatay, at sa panahon din po na iyon, sila po ay nakakarinig ng iba't ibang aral, iba't ibang doktrina, at iba't iba pong kaisipan. Halimbawa po, may ilang mga kaanib daw po ng iglesia na nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ang mga patay. Ito doon po sa chapter 15 na yan. Kaya po meron pong 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Mga kapatid, nagsabi po noon, ngayon kung ipinangangaral natin si Kristo yung muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Sa panahon po kasi na yun, mga kapatid, may mga Kristiyano po na nagsasabi, wala namang pagkabuhay ng mga patay. So yun po isang bumubulo sa kanila. At sabi po dito, nahaluan din daw po sila ng filosofiya ng mga Griego. Ito po yung pananaw, paniniwala ng mga ibang nadidinig nila na ang katawan daw po ay masama. So, paniniwala po ng mga Greek, masama po ito, ang katawan ng tao, at ito daw po'y pulungan lang o nalagyan lang ng kaluluwa ng tao. Kaya ang muling pagkabuhay ay hindi katanggap-tanggap sa kanila.
So ito po ay naririnig ng mga Kristiyano. At sabi po dito mga kapatid, may ilang naniniwala din na ang pagkabuhay na muli, ano po, yung pagkabuhay ng tao po, ay sa spiritual na bagay lamang. Ano po, na ito daw po ay nararanasan, nabubuhay tayo doon sa kapag binobautismuhan. So yung parang nabuhay ang espiritu. Pero hindi po sila naniniwala na mabubuhay muli ang mga patay. At sabi dito, isa pa sa lumito daw po sa kanila mga kapatid, yun po, paano mabubuhay ang mga patay, gayong abo na sila. Gayong sila po ay bulok na. So, hindi matanggap ng mga tao ito. No? Kasi tayo ngayon po ay kaya nating tanggapin ang aral na ito kasi narinig na natin ang iba't ibang pangangaral. Pero sila po at that time, nalilito sila. At idagdag pa daw po sa naging dahilan ng kanilang pagkalito, yung lugar po kasi ng Corinto, ito po ay lugar ng iba't ibang relihiyon at iba't ibang paniniwala. So kung ikaw po ay nakatira doon sa sentro po na iyon, marami kang matidinig. No? Iba't ibang doktrina. At sabi dito, mga kapatid, dahil sa usaping ito, no, nalaman ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano po sa Corinto, nalilito sila. So, ano yung iba't ibang aral na nakikita nila? At dahil po dito, mga kapatid, si Apostol Pablo po ay sumulat ng isang tiyak na pag-asa. Sinulatan niya ang Corinto dito sa bagay na sinabi niya na ito ang panghahawakan natin. At ito ay hindi natin bibitawan. Ang pag-asang ito, ang katuruang ito. Ano ito? Sabi po dito mga kapatid ng 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Ito po yung pag-asa. Ang sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sabi po niya, naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko. Sabi niya, tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi sa kasulatan. So, sa lahat ng kalituhan po na iyon, na naririnig ng mga Kristiyano at nakarating kay Paul, sumulat siya. Nagsabi niya, mga kapatid, ito ang totoo. Ito ang panghawakan natin. Itong aral na ito ay hanggang sa pagbabalik ni Kristo, ito ang panghahawakan ng isang Kristiyano. Okay? Nasabi po niya, at tinanggap din ni Apostol Pablo, na ano po, na si Kristo po ay namatay, at si Kristo ay muli nabuhay. Alam niyo mga kapatid, ito ang pag-asa nating mga mananampalataya. Ako po'y lagi ko nababanggit ito. Kung tayo man ay malito na sa lahat ng bagay, at hindi na natin alam kung ano ang totoo, ang panghawakan mo lang kapatid, si Kristo'y namatay at si Kristo'y nabuhay, okay ka na. Yan lang. Kahit hindi na tayo matagdagan ng napakaraming mga aral sa buhay, although na tama na matagdagan tayo ng kaalaman, although na malaman natin ang mga pasikot-sikot ng buhay, pasikot-sikot ng banal na kasulatan, pero kung walang muling pagkabuhay mga kapatid, wala tayong pag-asa. Iyan ang ating pag-asa kung bakit tayo po mga kapatid ay dapat magpatuloy sa buhay. Ngayon, ano ba yung dapat natin asahan? Bakit ba ang pag-asa na dulot ng kamatayan ni Kristo, ano ba talaga yung pag-asa nito? No? Sige, Pastor, nakumbinsin na ako na si Kristo yung ating pag-asa. Ngayon kanyang muling pagkabuhay yung ating pag-asa. Pastor, ano ba talaga yun? So ngayon pong bagang ito ay talagayin po natin ang tatlong pong bagay. Tatlong bagay na kung saan mga kapatid, ito yung ating kailangan. Number one, hope that our faith is not empty. Ang sabi dito, pag-asa na ang ating pananampalataya ay hindi hungkag. No? Ano ba ibig mong sabihin, Pastor? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 14,
At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi muling binuhay si Kristo, lahat ng pangangaral ng lahat ng pastor, sayang lang. Itong ginagawa kong pangangaral na ito, kung walang muling pagkabuhay si Kristo, dapat hindi mo na ipagpatuloy. Bakit? Wala naman palang muling pagkabuhay At sabi dito, kung walang muling pagkabuhay, walang silbi ang ating pananampalataya. Napakahalaga po sa isang Kristiyano, mga kapatid, ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ko, according to Hebrews chapter 11 verse 6, kung hindi tayo sasampalataya sa Diyos, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. It means, ang faith na meron tayo, nagkakaroon lang ng silbi ang lahat ng ginagawa natin kung ito po ay konektado sa pananampalataya. No. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng pagsisikap natin, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, ito po ay nagkakaroon lamang ng silbi kung merong pananampalataya. Ngayon, kung walang pagkabuhay na maguli, walang silbi rin ang pananampalataya. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang faith ang mag-drive ng buhay natin kung bakit mag-please natin si Lord. But yung faith na ito, na para ma-please natin si Lord, wala rin itong silbi kung walang pagkabuhay si Jesus. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng pagpapagal natin ginawa, lahat ng design na ginawa ng napakagandang ito, lahat ng paglilinis, ang sound system, ang stage, ang lahat ng ginawa natin, kapatid, na para sa Diyos, kung walang muling pagkabuhay, nagpagod lang tayong pare-pareho. Kung walang muling pagkabuhay, ang pagising mo ng maaga ngayon, walang katuturan yan. Kaya nga ang pag-asa ng muling pagkabuhay, ito yung nagdadala. Ito yung pag-asa natin na kaya pala, ang lahat pala ng ginawa ko sa Lord may silbi. Dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Dapat ang isang Kristiyano po, yung pag-asa na ito, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, alam niyo po, dapat ito yung talagang kagalakan natin. Ito po nga. Kasi bakit? Hindi naman tayo sa nagpupusan sa tagal ng pagiging Kristiyano mo, sa dami ng nagawa natin pare-pareho sa Panginoon. Kung walang muling pagkabuhay, basura lang ito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ang pag-asa natin kay Kristo, dito lang sa lupa, kawawa talaga tayo. Bakit po? Maraming tao ngayon, nasa Boracay. Maraming tao ngayon, inuna ko yung outing. Although na hindi naman natin sila inusigahan. Pero tayo ngayon, nandito, nagtitiis ka, nakikinig ka sa isang pastor, na yung mata mo, ikinidilat mong pilit, nalingaan ko ka na. Hindi madali yun. Hindi madaling gumising ng maaga, hindi madali na magbuhos ng malamig na tubig. Diba? Sabi na yung unang buhos, malamig, kaya yung pangalawa na lang, ibuhos mo. Hindi madali yun. Hindi madali. Sa hirap muna. Sa mahal ng gasolina, galing ng Pampanga, bibiyahin ka dito. Yung in-offering mo kanina, yung in-offering natin kanina, pambili mo na ng ulam yan, pero ginagawa mo para sa Lord. Tapos wala pa ng silbi. Kawawa talaga tayo. At maraming mayayaman po, mga kapatid, na nagpapasasa sa kayamanan, na hindi inaalintana ang pagpapasa Diyos, pero tayo nagpapasa Diyos. Sabi nga kahapon sa sipa, kung nagtulong kahapon doon, na magsasakripisyo tayo, na i-deprive mo ang minsan sa buhay mo, na para sa iyo, hindi mo na gagawin, para na kay Lord. Susupirin mo ang sarili mo, na minsan gusto mo na talagang magwala na rin, pero pinipigil mo kasi meron kang pananampalataya, Kristiyano ka. Pero lahat pala ng ginagawa natin na ito, wala pa ng silbi kung walang pagkabuhay. Pero, dahil may muling pagkabuhay, may silbi ang ginagawa mo. Hindi. Dahil may muling pagkabuhay,
katuturan ng palakpak mo. May katuturan ng lahat ng ginawa natin. Bakit? May muling pagkabuhay. Kaya hindi tayo mawawa. Kaya sinasabi natin, kawawa naman kami mga Kristiyano. Kasi bakit? Lumalaban tayo ng patas. May tindahan ka, lagi kong example to eh. May tindahan ka, lumalaban ka ng patas, kabalik ng tubo. Sila ang laki ng tubo. Kasi bakit? Gusto mo na mabuhay ninyo iba. Pero pinipili mo kasi Kristiyano ka. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, kung pag-asa lang natin dito lang. Talaga tayo, pero hindi yun eh. Hindi yun. Ang pag-asa natin may silbi. Ang pananampalataya natin may silbi. Tingnan mo ba? Napag-aaral namin na Pastor Bernard, Pastor Albert, Pastor Belo sa lahat ng kapastoran ng buong mundo ay may katuturan dahil may muling pagkabuhay. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang pag-asa natin, tayong mga mananampalataya, umaasa na lang tayo doon sa isang pag-asa na si Jesus ay buhay, na si Jesus kailanman hindi na namatay at muling mamamatay. Kaya nga tayo mga kapatid, ito lang tayo. Sa pag-asa natin na ito, na kahit pa hindi na magaminsan wala ng katiyakan ng buhay, hindi mo na alam, bukas pa 500 na ba ang patak ng gasolina? Hindi natin alam yan eh. Pero, gaano man ang mangyari, may pag-asa tayo na may isang Jesus na muling nabuhay. Amen. Yan ang ating pag-asa. Okay, ang ito na pag-asa natin. Hope that our redemption is certain. Pag-asa ng ating katubusan, mga kapatid, ay may katiyakan. No? Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo, na huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi bakit? Yung pag-asa natin na ito, na yung ating katubusan, ang ating kasalanan, tiyak to. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Sabi ni Paul, kung hindi muling binuhay si Kristo, sabi niya, kayo daw, sabi niya, nananatili pa. Kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong kasalanan. Sa ibang version, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalinis sa inyo mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, bakit ang pag-asa natin ay si Kristo? Kasi po, ang pagkabuhay ni Jesus, ang katibayan na kung saan po ang lahat ng ating mga kasalanan totally nilinis. Amen. Kasi kahit may pagkamatay, kung walang huling pagkabuhay, wala rin silbi. Kaya package po yan eh. Package yan. Kaya nga sa atin, ng mga Katoliko, na may naawit natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik, sa wakas na. Alhamdulillah. Amen. Kung magandang tayo, totoo yun, kasi yun yung pag-asa natin eh. Kapatid, ang sinasabi dito, kung walang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, kapatid, marumi pa rin tayo sa harap ng Panginoon. Na ang lahat ng ginagawa po natin, sabi nga sa Book of Isaiah, maruming basahan lang yan. Kung walang muling pagkabuhay, mga kapatid, isa lang ang sinasabi dyan, mga kapatid, kung walang muling pagkabuhay, wala tayong ugnayan sa Diyos. Kasi nagkaroon lamang po tayo ng totoong ugnayan sa Diyos nung tayo po ay totally malinis na sa harap ng Panginoon. Kasi kaya nga si Jesus ay nabato para dalhin ang kasalanan ng mundo. At siya'y namatay para sa kasalanan. Pero ang naging kaganapan po nito, mga kapatid, ay ang muling pagkabuhay. Kaya pag binasa niyo po ang 1 Corinthians chapter 15, mababa, ano na tayo sa chapter 50, I think, nandun na sabi niya, nung nabuhay ang Panginoon sa Kristo, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? No? Kasi ang kapangyarihan ng kamatayan ay ang kasalanan.
Nang nabuhay ang ating Panginoong Kristo, ang kamandag ng kamatayan tapos na. May dalawang kamatayan tayo na mararanasan, kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Nang nabuhay ang ating Panginoong Kristo, binuhay ang ating espiritu at mabubuhay din ang ating pisikal na katawan kung tayo man ay mamatay. Kaya tayo magkalala, kung tayo mabilis tumanda, okay na yan. Pagkarap mo sa salamin mo, dati kang fresh, dati kang ubas, ngayon ikaw ay pasas, okay na yan. Amen. Kung tayo mo na magkasakit, sabi nga, pinaka-worst kung magkasakit ka at hindi ka na bumalik at hanggang kamatayan, huwag ka pa rin manindim. Bakit? Sapagkat sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, dinala din ito ang muling pagkabuhay natin. Yung pag-asa natin. Kasi kung sabi na sa bago ulitin ko lang, 1 Corinthians kung sa ating text mga kapatid. Sabi doon, kung ang pag-asa nyo, kay Kristo dito lang, tayo talaga tayo. Kasi kung hindi mo rin mabubuhay ang mga patay, kapatid, okay pa ang baboy. Kung sabi mo, okay pa ang baboy. Kung isa yung baboy, okay pa yung baboy sa'yo. Okay ba? Bakit nga mo? Okay pa yung kambing, okay pa yung baka. Bakit? Pag sila po ay namatay, makakain. Ang tao pag namatay, sino magpipista sa atin? Uod. Pero bakit tayo may pag-asa? Kasi kahit tayo ay uuri, kahit tayo ay mamatay, kahit tayo mabulok, sa araw sabi ng 1 Corinthians chapter 15, pag binasa niyo po yan, sabi niya, ang katawang nabubulok ay papalitan ng hindi na nabubulok. Ang katawan or buhay na may katapusan, papalitan na ito ng buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil sa pagkabuhay ni Kristo. Kaya mga kapatid, hindi issue sa atin yung haba ng buhay natin dito. Hindi issue kung mabubuhay ba tayo ng 200. Sabi ka lang sa nadinig ko, happy birthday, mabuhay ka, di ba? Gusto mo? Pray ka namin, kung nag-iisa ka na lang sa mundo, wala na kami dito. Hindi problema yun, hindi pinag-uusapan ng haba o ikli ng buhay. Ang pinag-uusapan dito, mabubuhay ba tayo muli? At katiyakan po ito na tayo mabubuhay na muli. Bakit? Sapagkat may kauna-unahang nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa John, sabi po niya, lahat ng sasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ayun ang pag-asa natin eh. Oo. Minsan nakaka-relate na talaga may karamdaman po tayo. Although na talagang mahirap talaga pag mamatay. Pero may pag-asa. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo, kaya nga po ang mga apostol, nung naiintindihan po nila ito, nung naiintindihan nila yung pag-asa na ito, mga kapatid, paano sila pinatay? Hindi masarap na buhay, hindi masarap na kamatayan. Ikaw ba naman yung ibigin ng patiwali, sibatin, bugbugin, ano po, may mga mananampalataya, hinahati, nagagari. Sabi ko madalas, na example, wala pang machine noon. Ngayon, may tinatawag na machine circular, blade. Pag sinalang ka, 1 seconds, whoosh! Hati na tayo. Noon, ang Kristiano, Jesus, mananampalataya kay Jesus, ihihiga ka, lalagarin ka, uli-uli. Hindi pa tayo putol agad doon. So, pero dahil naintindihan ni Paul, naintindihan ng mga mananampalataya na may Kristo na muling nabuhay, kasi saksi sila eh. Saksi sila sa muling pagkabuhay, kaya nga sila po ay nag-mission. Kaya nga ang salita ng Diyos nakarating sa lahat sa atin. At dinadala ang pag-asa ito na anuman ang mangyari sa ating buhay, anuman ang mangyari kapatid, may katiyakan ang ating katubusan. Yung pagtubo sa atin ng Diyos, hindi salita lang yan. Yung pagtubo sa atin ng Panginoon ay hindi ganun-ganun lang. Pag sinabi kong tayo malinis na sa harapan ng Panginoon, isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid. Okay ka na kayo. Malinis na tayo at tayo ay anak ng Diyos. Sabi mo nga, wala namang kagulang, napapabayaan mo na. Ano sino? Kapatid, so yun po yung pag-asa natin na tayo daw po, yun daw po katubusan. Yung katubusan ng Panginoon sa atin, ito daw po ay iyak.
Sabi sa katabi mo, iyak ang tinubos ni Lord. Umanap ka ng kausap, mahirap ang walang kausap. Iyak ang katubusan natin pare-pare. Amen? Alam mo, yung ginawa ng Biyernes Santo ng mga kapatid natin nagpilitensya, mga nagpapako sa krus, mga naglakad ng panahon, naglakad ng pagkapang, no? Lahat ng ito, mga kapatid, ito yung ginagawa nila. Kasi bakit? Sabi ko nga, ako kasi nagpinitensya din ako eh. Nung nagpipinitensya kami, ang aming layunin ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Ito yung una, bagamat may pinapanata kami, kasi iba-iba ko nagpipinitensya eh. Iba po panata para gumaling ng anak, iba para magbago ang asawa, iba para sa nanay niya, iba-iba po yan. Pero ang main reason ng isang nagpipinitensya, mapatawad muna kami ng Diyos. Kasi walang silbi yung aming hinilinging panata sa Panginoon kung hindi kami muna malinis. Kaya kami po na nagpipinitensya noon, kami mismo bago po dumating yung Biyernes Santo na yun, kami po ay nagbibikat na. Alam niyo po yung tika? Tika, yung pinipituan. Kami po ay nag-ano na kami, nagdidili, nagsisearch nag-ano na kami ng puso namin na pagdating ng Biyernes Santo. Kasi nung nagpipilitensya po ako, binata, kasi nag-asawa na ako. Talaga ibang totohanan po ito. Hindi naman di ba? Sabi nga nila, ang mga nag-sport pagdating ng laban nila, bago dumating ito, talagang hindi sumisiping sa minamahal. Ako po nung nagpipinitensya ako, ganun din. Talagang si Sister Abby walang dating sa akin. Kasi bakit? Nagpiprepare ako for Friday. Kasi bakit? Magpipinitensya ako. Pero mga kapatid, lahat ng ginagawa namin na pagpipinitensya, walang katiyakan na kami pinatawad ng Diyos. Wala. Bakit? Baka na naiinis pa si Lord dun eh. Kasi bakit? After po namin magpinitensya, hugasan kami sa sapa. Hugasan kami, sasabunin na kami naman. No, Ajax pa nun. Namutan niya ba yun? Ajax, saka yung super wheel, isa na yun. Sasabunin ka, tapos talagyan ka ng dahon ng bayabas. Uwi na kami. Kailangan mo, inuman na uwi kami. Ginagawa na kaharap namin. Kita mo po ito, na yung pagpapakahirap, yung pagsasabi na kami matutubos, hindi tiyak yun. Pero may katiyakan tayo. Ang katiyakan natin, dahil si Kristo'y nabuhay, kapatid, sabihin man ng mundo na ikaw at ako ay walang katiyakan, ang hawakan mo ito. Kapatid, malinis ka na sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Napatawad na tayo ng Diyos. Kung tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, inamin natin ang lahat ng ating kasalanan, pinagsisihan natin ito. At tayo nabubuhay ngayon, malinis na tayo. Huwag tayong papayag sa bulong ng demonyo na marumi ka pa, hindi ka pa napapatawad. Kapatid, Romans 8:1, ang lahat ng sasampalataya kay Kristo, hindi na wala tayong kahabulan. Bulong na lang ng demonyo yun. Kasi bakit? Ang demonyo po kasi naiinggit sa tao. Bakit mo naiinggit? Kasi pangalan pa lang, demonyo na siya kahit tao eh. Pero ito ang totoong dahilan kung bakit nagngingit-ngit ang demonyo. Kasi sila nung nagkasala, hindi na pinatawad. Pero ang tao nung nagkakasala at nagkasala, pinatawad ng Diyos at patuloy na pinatatawad ng Diyos. Naiinggit din sa atin ng angel, sapagat ang angel kailanman ay hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay anak ko. Pero tayo kahit makasalanan at tinanggap natin si Kristo, John 1:12, isa ang sinabi ng Panginoon, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya anak ka na ng Diyos. Yan ang pag-asa natin, kapatid. Pag-asa natin na tayo anak ng Diyos. Kaya huwag ka nag-aalala, ano na nangyayari ngayon? Kung tumasan ka sa minuto, anak ka ng Diyos. Kung mag-aalala, tumasan ka sa mina, wala ka naman sa sakyan, huwag ka nang mag-aalala. At kung mag-aalala, hindi naman difícil yung bay natin.
kahit may sasakyan tayo pare-pareho, huwag tayo mag-alala. Minsan ko na itong sinabi, kahit ang butil ng bigas, maging 1,000 ang peraso, huwag kang mag-alala. Sapagkat kaya tayo supply ng Diyos. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo gugutumin ng Diyos. Amen. Ulitin ko rin, hindi ko magulang. Kasa pa lang. Parent. Alam ko naman kung magugulang talaga tayo. Hindi ko magulang. Dito tayo, kahit sabihin na natin na biro, pero minsan kahit magulang tayo, pero kahit anong gulang natin, hindi natin kayang tiisin ang ating mga anak. Kaya nga sabi, ang pinakasinungaling na tao sa buong mundo ay ang ama at ina. Iniwala ba kayo sinungaling kaya? Tayo ang pinakasinungaling. Bakit? Kapag tayo walang makain, ano sasabi natin sa anak? Anak, makain ka. Ikaw ma, ikaw pa. Sige na, gusto na. Ha? Ikaw ma, ulan. Ako anak-sawa-sawa ako dyan. Pero hindi nila alam, tumutulo lang ako doon sa ulan. Bakit? Para sa anak. Diba? Kahit minsan tayo nakalumang damit, basta anak lang natin ay bago. Kasi bakit? Kasi anak natin yan eh. Sabi nga ng Panginoon, kayong masasamang ama, nagagawa ninyo ito. Ang Diyos pa bang mabuti ang hindi makagawa ng mabuting bagay sa atin? Kaya kapatid, ang pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ang ating pag-asa. Kaya huwag ka na mag-alala. Pero sa katabi mo, huwag ka na mag-alala. Sabi ko nga mo, ulitin ko lang bago mo sa pangatlo, naalala ko lang, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Bakit tingin natin na tayo ay parang kulang? Kasi kung makahingi tayo sobra. Amen. Pero ang Diyos ay sapat. No? Iligid mo lang ang paningin mo, isang source lang tayo. Kung bakit sinasabi natin na wala tayong maikulang, kasi social na tayo eh. Pero kung kakausapin mo ang mga batang 70s and 80s, kapatid, hindi na po ulan. Nung Friday, ulam namin second. Hindi mo nakakalam ng second. O, ilagan. Ang second po, ito po ay kapatid ng first. Second, hindi kami natin susana. No, niluto ko namin ng Friday dito sa Pulungkutan. Ay, maniwala ka ho. Nag-break kami ng record. Sa Pulungkutan, kung pag naglilinis kami ng Friday, hindi kami nakakaubos ng kanin. Ito pong Friday, taob yung kaldera dala namin. Bakit? Dahil sa second. Hindi nyo naman second, siguro magluluto mo tayo sa anniversary o ulam second. Okay. Anong sinasabi dito? Kaya tayong buhayin ng Diyos pagtiwala lang sa Panginoon. Amen? Okay, so, madali ko sa tatlo kasi mawala ng mga sagot. Pangatlo, oh, that we shall not perish. Pag-asa, sabi dito, na, ano daw po? Tayo daw po ay hindi na makapahamak. Alam mo, minsan, alam nyo, ito yung napakagandang katiyakan na meron sa tayo. Alam mo ligtas ka, na hindi ka mapapahamak. No? Kaya marami pong tao ngayon, kahit sa pagpapagawa ng bahay, dinidevelop ng mga engineers and architect ang isang bahay na kung saan secure. Pero kahit anong gawin nila, napapasok pa rin sila ng magnanakaw. Ang tao ngayon, kumukuha ng maraming insurance. Bakit? Ang gusto nila, pag sila'y namatay, meron silang, meron silang burial. Kapag ka nagkasakit, meron silang PhilHealth. At kapag ka sila po ay nagretiro, meron silang SSS. Diba? Kasi ang tao gusto po, katiyakan. Pero kapatid, saan sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:18, hindi lamang yan. Sabi niya, kung hindi mo libido si Kristo, sabi niya, hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sa magpalataya kay Kristo ay napahamak. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ganon. Hindi ganon ang dapat ninyong makina, sabi sa mga mananampalataya. Kasi bakit? Kung talagang hindi mo rin binuhay si Kristo, walang pagkabuhay ang mga patay, ang sabi niya, lahat ng nananamatay
na sumampalataya kay Kristo, impyerno. At lahat tayo nang naririto, pag tayo namatay, impyerno tayo. Kung hindi mo rin binuhay si Kristo. Pero dahil binuhay si Kristo, muling nabuhay ang ating Panginoong sa Kristo, mamatay man tayo, tiyak tayo. Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo impyerno. Kaya sabi ko nga po ng Friday ko ba sinabi yun, na ang mga Kristiyano ay napapagkamalang mayabang sapagkat tayo lang ang relihiyon na kapag tinanong mo pag namatay ay saan pupunta, tayo lang ang nakakadiretso na ang sinasagot natin ay lagi. Kapag sinagot mo ay impyerno, hindi tayo. At lalo kapag sinagot ko ay hindi ko alam ang natin mo si Kristo. Bakit? Sapagkat ito ang sinasabi na ang pag-asa natin, hindi na tayo mapapahamak. No? Wala na tayo dun sa hinagap natin na tayo ay pupunta ng impyerno. Huwag na nating pangarapin. At huwag mo nang isipin, huwag mo nang idagdag sa iyong kaisipan at kaguluhan ng isip, pag ako ba'y namatay, saan ako pupunta? Sinabi mo, Kristiyan, kaya tayo bilang isang mananampalataya, isa po ang gustong ipundasyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na tayo po'y mabuhay ng tahimik. At pag tayo po mga kapatid ay dumadating na doon sa punto na nakakita na tayo ng liwanag. Yan, liwanag. Pag nakakita na tayo na parang di na baga tayo uuwi na sa Panginoon, talagang ang ating mga matanong ay pipigit ng nakamito. Kasi marami pong tao na may pagbakbakang pa, gumagaya kasi bakit? Hindi ilang yun. Ang isang pasin niyo po, ang isang namatay na kay Kristo, lagi yung pangangapakang mo. Minsan po, try mo yun. Pikit ka, kuha ka ng picture sa anak mo. Alam mo ka. Tapos tingnan mo, kung payapa ba. Pag hindi pa payapa, search ka. Baka hindi mo ko pinunggap sa Jesus. Kasi ang isang tao po na naniniwala na may muling pagkabuhay, payapa yan. No? Na ang tao na ito, na kahit may sakit, isa lang ang sinasabi, Lord, bahala ka na. Kaya nga si Jesus Christ, di ba sabi niya, Panginoon, sa iyong mga ama, sa iyong mga kamay, ay pinag-aatiwala mo na ang aking Espiritu. Kasi bakit ganoon kakumpiyansa si Jesus sapagkat alam niya mabubuhay siya. At dahil alam ni Jesus na siya ay mabubuhay, alam niya na ang lahat ng nagpakamatay para sa kanya ay mabubuhay. Amen ba? So, pag-asa na hindi na tayo mapapahamak, ito lang. Ito lang kapatid, ulitin ko lang, hindi ako pakakahaba. Ito lang ang tandaan natin sa ating buhay. Kung tayo'y naliligalig, nagdidim na ng kaisipan, kung ano-ano, lalo mo ngayon, ingat tayo sa FB, sa mga napapakinggan nating mga kapuruan, iba't iba. No? Although na nakadadagdag ng information, kaya lang, kapatid, ang punuin mo ay ang puso mo ng utak. Ang punuin natin ng aral ng Diyos ay itong ating puso. At kung hindi kayang mag-load ng marami ng puso natin ng aral ng Diyos, tandaan mo na lang, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yun na lang. Yan ang ating pag-asa. Natatapusin ng Diyos ang lahat ng ating paghihirap na anumang bagay na ating pagdadaanan sa araw na nandun tayong lahat sa kaharian ng Diyos. Nagdidiwang, sabi ng Book of Revelation, papawiin na niya, hindi na tayo iiyak, wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng pagdurusa. Everyday na tayo masaya. Bakit? Sapagkat tinapos na ng Panginoon Jesus ang lahat na siya bumulit ko. Palakpakan mo natin ang Panginoon, tayo lahat ay ito ngayon.